Eto mga kapatid, panibagong insidente na naman ng pagpapakita ng puwersa ng China dito sa atin sa Pilipinas. Dahil talagang gumagamit na sila ng kanilang mga assets, no, para i-intimidate at takutin hindi lang yung ating mga kasundaluhan pati yung mga scientist na natin mga tol. Tulad nitong balitang to mula rito sa GMA Integrated mga kapatid, no. Eto, China nagpalipad ng dalawang helicopter, no, at Navy hovercraft. Oh, gumagamit na sila ng ganyan mga tol, no? Eto, sa ano 'to, sa Skoda Shoal mga kapatid, sa Sabina. Nagsasagawa ng research yung ating mga scientist para diyan sa lugar na 'yan dahil tinitignan nila yung mga patay nga na corals diyan mga tol. Pero eto'y bantay sarado ng China at eto na nga mga tol. Nakaranas ang ating mga Pinoy scientist ng talagang ay nako. Ito ang ating panonoorin ngayon at bibigyan natin ng reaction video. Tulad nga lang lagi nating sinasabi rito sa ating channel, bilang mga Pilipino, dapat aware tayo mga kapatid dito sa mga bagay na to kasi hindi naman sila tumitigil sa pagpapakalat ng mga kabaliktarang kwento, sa pagpapagalat ng mga propaganda mga tol. At dapat alam natin yung mga totoong kwento para hindi tayo nadadala ng mga kasinungalingan na yan, di ba? So wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin 'to mga tol. Bumangga na sila mismo sa rubber boat natin, no. Oh, itong rubber boat na 'to, ito mismo sa China Coast Guard 'to. Oh, tumama na sila, oh. Inflatable boats ang gamit ng magkabilang panig dahil hindi kaya ng malalaking barko ang mababaw na bahura. Nang tumagal ang harangan at habulan, nagpakita na ng puwersa ang China June 4 lang 'to, kamakailan lang 'to. at nagpalipad ng dalawang helicopter. Inilabas din ng Chinese Navy ang dalawa nitong hovercraft na sa lakas pa lang ng makina ay pwede nang magpataob ng rib, lalo na ng rubber boat. Grabe, no? Ibang klase na mga tol. Talagang pinapakitaan na tayo ng China ng kanilang puwersa mga tol. Lumalala ng lumalala yung ginagawa nila rito. Hindi lang talaga basta by salita, by word nila kinakamkam itong West Philippine Sea. Talagang ginagamitan nila ng ng puwersa. Kailan kaya magigising ang international law at UNCLOS para sila naman ang kumastigo rito, di ba? This just an action for China to intimidate ang ating mga marine scientists para tigilan nila yung ginagawa nilang survey dito sa Skoda Shoal. Walang dahilan para sabihin ng China na ang amphibious operation nila is legitimate. Nang Sawang-sawa na rin tayo mga tol sa pakinig natin ng mga paliwanag ng ating gobyerno Pero yun talaga 'di ba? Kayo rin mismo 'di ba? Nagsasawa na kayo sa kakarinig natin ng mga presko ng ating otoridad. Pero alam na natin yon na talagang walang dahilan ang China para sabihin nilang legit ang ginagawa nila o kanila tong mga teritoryo to. Alam naman natin na inaangkin lang nila yan. Pero hanggang kailan tayo paulit-ulit na lang na ganyan, di ba? Hanggang kailan tayo makikitang puro, alam mo yun, talagang hindi tayo makapalag. Hindi tayo makapalag. Though ayaw kasi natin ng gera mga tol. Ayaw natin lumala pa yung tension. Pero kahit man lang sana, sagutin man lang sana sila, di ba? Yung tipong maipakita lang sa kanila na teka, amin to. Di ba? Tapos ang trabaho ng mga marine scientists nung araw na yon, mabilis na nagbalikan papuntang BRP Teresa Magbanwa na nasa 2 buwan nang nakaistasyon sa Skoda Shoal. Kabuntot, ang malalaking barko ng China. Kinabukasan, June 5, mas maraming assets na ang dineploy ng China, kabilang ang kanilang speedboat. Grabe. Okay, tuloy na kayo, Olbo, tuloy na kayo. Pero itinuloy pa rin ang marine scientific research na ipinadala ng Philippine Coast Guard kasunod ng mga report tungkol sa umano'y reclamation activity ng China. Sa ilalim ng dagat, nakita agad ng mga eksperto ang mga patay na corals at malawakang bleaching upang mamuti ng mga corals. Bleaching, ibig sabihin parang nilalason nila yung mga corals dito mga tol. No, para madurog, mamatay na gagamitin nga nila siguro dito sa reclamation nila. Intindi, no? Meron ding mga lugar na magandang tignan pero nang suriin
May indikasyon din ng bleaching, sinyales sa maaring tuluyang mamatay kapag hindi nakarecover. Kapag hindi siya nakarecover, mamamatay siya. Parang sa tao, lalagnatin ka, magchichills ka. Pero pwede kang gumaling. Pero pwede rin hindi gumaling. Sa Escoda Shoal, isa o dalawang barko lang ng Philippine Coast Guard ang kadalasang makikita, malayong malayo sa napakaraming Chinese ship. Pero dihado man, nananatili pa ring buo ang paninindigan ng mga tropang Pilipino na magbantay para sa bayan. Well, sa ngayon kasi mga tol, tiis-tiis lang muna talaga no? Tiis-tiis lang muna talaga mga kapatid kasi talagang kumakalap pa tayo ng ebidensya na magagamit natin para sampahan talaga ng reklamo itong bansang to Yun din naman ang ginagawa ng mga marine scientists natin. No? Hindi kasi pwedeng sabihin lang ng mga PCG na sira na yung mga corals. Kailangan natin talaga mula sa mga eksperto. Yan, katulad nito, mga marine scientists. At yun din siguro yung dahilan ng China kung bakit talagang todo pigil sila. No? Kasi malalantad talaga yung mga kalokohan pinaggagawa nila rito Di ba ayaw pa nga nilang aminin mga tol na gusto nilang magsagawa ng reclamation dito? Tindi no? At hindi lang dito mga tol, sa Escoda Shoal, sa West Philippine Sea ang nagkakaroon na ngayon ng China, ng Chinese Ito sa balitang to mga tol, mula rito sa Net25. Yan, panoorin natin to, tingnan nyo. Dalawang warship ng China na mataan daw na dumaan sa Basilan Strait, sakop ng Zamboanga Peninsula. Kung familiar ka sa mapa natin mga tol, alam mong hindi na to bahagi ng West Philippine Sea na inaangkin ng China. Pero ano ang paliwanag ng China? Bakit sila dumaan doon mga tol? Panoorin natin to. Kinumpirma ng Philippine Naval Forces Western Mindanao na namataan ng dalawang barkong pandigma ng China sa Basilan Strait na kinabibilangan po ng international passage ng mga barko ng iba't ibang bansa. Depensa naman ng China, nagsasagawa lang sila ng normal navigation sa kanilang last port of call sa Dili, Timor-Leste at papunta sa Dalian, China. Madeline Villar Moratillo sa detalye. Pero mo, hanggang doon nakakarating sila, no? Tapos yun ang depensa nila. Dalawang warship ng China ang namataang dumaan sa Basilan Strait, sakop ng Zamboanga Peninsula. Mahirap paniwalaan yan. Baka may mga ginagawa yan dyan, mga tol. Kasi itong unang paa ng mapa natin, yan yung Palawan Tapos doon na yung West Philippine Sea. Yung sa kabilang paa ng Pilipinas, mga tol, doon na matatagpuan yan yung Basilan, Sulu, yung mga sa Mindanao na kasi yan banda mga tol Sa report ng Armed Forces of the Philippines, agad silang nag-issue ng standard challenge. Sumagot naman umano ang isa sa barko at sinabing nagsasagawa sila ng normal navigation galing sa port call sa Timor-Leste at patungo na sa Dalian, China. Ipinadala naman ng AFP ang kanilang BRP Domingo de Luana para eskortan ang dalawang barko ng China habang naglalakbay sa karagatang sakop ng Pilipinas. Sa bahagi naman ng West Philippine Sea, kinumpirma ng mga marine scientists mula sa University of the Philippines na halos 100% ng patay ang mga coral sa Yun na nga. Yung kaninang yung kaninang pinanood natin sa may Sabina Shoal, sa may Escoda. 'Di ba nagkaroon ng mga nagpunta doon yung mga marine scientists natin para i-check yung kalagayan ng mga corals doon. At eto na nga ang report 100% ng patay ang mga corals doon mga tol. Sino sumira niyan? University of the Philippines na halos 100% ng patay ang Halos 100% ng patay. mga coral sa Sabina Shoal na kilala rin sa tawag na Escoda Shoal. 2 araw na nagsagawa ng survey ang UP scientist kasama ang mga taga-Philippine Coast Guard para alamin ang estado ng marine ecosystem roon. Kasunod ito ng mga nadiskobring durog na corals ng PCG sa bahaging ito ng WPS. Medyo nakakahiya mga tol sa panig natin. Sa panig ng Pilipinas, medyo nakakahiya to mga tol. Dahil ito ay sakop ng ating exclusive economic zone. Sakop yan, nasa sakop natin yan. Pero sad to say, kung nakakapagsalita lang itong West Philippine Sea, malamang tayo mismo ay pinagtabo yan na nito Kasabi niyan, claim kayo ng claim sa amin, di nyo naman kami kayang protektahan. Di ba mga tol? Isipin nyo mga tol ang Pilipinas, nalulusutan ng mga banyagang bansa o mga foreign countries para sumira dito sa ating mga nasasakupan.
Tapos matatagpuan natin sila, wala na. Almost 100% patay na yung mga corals. Di ba? Hindi natin naprotektahan. Hindi naman basta-basta mamamatay yan, di ba? Hindi natin naprotektahan, hindi natin naingatan. So sabi ko nga, kung nagsasalita yung West Philippine Sea, baka tayo mismo pinagtabuyanan yan. Ay, lumayo kayo sa amin, hindi nyo naman kami pinoprotektahan, hindi nyo kami kayang protektahan. Puro lang kayo paano, di ba? Wala pa namang sapat na ebidensya na magpapatunay na gawa ito ng China. Pero may namata ang Chinese research vessel sa bisinidad ng Escoda Shoal. They have done acoustic surveys in the area. Likely, na detailed mapping of the seafloor. Kaya ang pangamba ni Dr. Jonathan Anticamara ng UP Institute of Biology, kapag nagpatuloy ito, hindi lang kabuhayan ng maraming Pilipinong mangingisda ang apektado, kundi pati na rin supply ng pagkain. Well, nagsisimula pa lang kasi ngayon ng gobyerno no? Hindi naman natin pwedeng isisiyan sa gobyerno natin ngayon. Siguro napabayaan talaga to ng mga nagdaan. Kasi nakikita natin mga tol, ngayon lang tumitindi ang tension dito dahil ngayon lang talaga may kumikilos na presidente at gobyerno. Though mahina ang asset natin, talagang hindi natin maprotektahan itong karagatan. Pero siguro sa mga nagdaang taon na, no, habang busy tayo sa kanya-kanya nating ginagawa, kung saan-saan tayo abala, kung ano-ano napapanood nating balita, dito wala tayong nababalitaan at ngayon nalalaman na natin na almost 100% na sira o patay na yung mga corals dito. Sa Sabina Shoal at Escoda Shoal to Meron pa 'di ba sa may Sandy Cay? Tumpok-tumpok na mga dead corals din yung nandoon at saka sa iba pa mga tol. So talagang hindi nabantayan itong West Philippine Sea. Sumablay dito ang Pilipinas mga tol at hindi niya naprotektahan ng West Philippine Sea. Majority of us, lalo sa mga coastal areas ng Palawan, are fishers. So we are so dependent on fish and fisheries for food, livelihood, income. So kung ganyan ka-extend ang sira ng coral reef, baka hindi lang siya sa West Philippine Sea, magugutom ang mga Pilipino. Ayon naman kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, sa buong panahon ng survey, bago pa nga nagsimula, laging nakabantay ang mga Chinese Coast Guard. May mga pagkakataong hinabol pa ng malalaking barko nila ang rubber boats na sinakyan ng mga Pinoy scientists. Grabe, ginaganyan-ganyanan tayo. Nagpadala rin ng China ng Navy vessel at helicopter sa panahon ng ginawang aktibidad ng PCG kasama ang mga taga-UP. Pinalusob na nila, no? Pinasugod na nila Ubaga parang alam mo yung mga tol, parang nagdedeklara na talaga ng guluton China. Biruin nyo, pinapadala na nila yung mga matitinding assets nila para intimidate ang Pilipinas. Madeline Villar Moratillo para sa Mata ng Agila. Wala, makakalungkot lang isipin. Ito mga balitang napapanood natin mga tol, na nakikita natin na todo claim tayo dito sa West Philippine Sea pero wala tayong kapabilidad para ipagtanggol at protektahan to. Diba? Ngayon natin nakikita mga tol kung ano ang kapalpakan ng mga nagdaang administrasyon. Wala na tayong babanggitin kung anong pangalan nila. Basta sa kabuuan mga tol. Kung hindi naman palpak, di sana hindi ganito sana kahina ang Pilipinas. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo rito? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.